Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. At si Dr. Gary C. po ito, nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ano bang dapat gawin ng mga senior paggising sa umaga. 10 lang po ito. At gusto ko tandaan niyo po ito. Dahil pag ito'y sinasabi ko sa mga pasyente ko at sinunod, napansin ko, sila mismo nagsasabi, Dok, effective yung mga tinuro mo sa akin. Mula ginawa ko yon, napansin ko gumanda tulog ko sa gabi. Mula ginawa ko yon, nagkaroon ako ng extra strength. At maganda mood ko, maliwalas ang tingin ko sa lahat. Aba, okay. So sundin niyo po ito ha. So what are the 10 na dapat gawin? Siyempre, unang-una sa lahat, ano pa? Di pagising sa umaga, ano unang gagawin? Siyempre, idilat ang mga mata. Di ba? Idilat ang mga mata. Yan ang unang-una. Exercise, no? So number 1, pagkagising niyo sa umaga, slowly, dahan-dahan lang. Pagdilat ng mata niyo, mag-unat-unat kayo habang nakahiga pa kayo. Habang nakahiga, mag-close open, at ang paa iikot-ikot-ikot, igalaw-galaw, para ka mag-gentle marcha-marcha habang nakahiga. Then, after mga 30 seconds na ginawa yon, umupo muna sa kama ng dahan-dahan. Upo lang, huwag tatayo agad. Bakit? Karamihan dyan, pag gising, biglang tayo, na akala mo biglang nagkaroon ng emergency, sila po yung biglang nahilo at natumba. Ang daming ganyan na mga senior, yung pagkagising, biglang tayo, nahilo, natumba. So para maiwasan po natin yan sa pagkagising pa lang, pagdilat ng mata, galaw-galaw ang kamay, close open, yung paa galaw-galaw. After 30 seconds o mga 1 minute yan, umupo muna sa bed, dahan-dahan. Nakaupo pero ang paa nandyan sa may floor. Habang nakaupong ganyan, pwede kayo magmarcha-marcha, padyak-padyak habang nakaupo. Bigyan lang ng mga 30 seconds to 1 minute, then tayo na po kayo. Pag tayo, syempre, uminom ng tubig. Pumunta agad sa lugar kung saan kayo kumukuha ng tubig. Huwag malamig. Kasi habang natutulog kayo, nagagamit ang mga tubig sa katawan nyo during inhale-exhale. Kaya pagising nyo sa umaga, yung iba, tuyo ang lalamunan, o kaya minsan nahihilo, isa sa dahilan din ay kulang sa tubig. So, inom agad ng tubig. Tubig na gusto ko sana, wag malamig, wag din mainit, maligamgam lang o room temperature. Pagkainom nyo ng tubig, mapapansin nyo, mas magaang na agad dahil unti-unti nagkakaroon na kayo ng proper hydration. Sinusupport nito yung inyong brain. So pagkagising pa lang, yung pag-inom nyo ng tubig, nakatulong sa inyong brain, sa inyong puso at kidneys. Yan yung 3 organ na masusuportahan agad natin pag uminom ng maraming tubig. Di ba napansin nyo, pag kayo may kidney problem, may infection sa ihi, ano sasabihin ng doktor? Uminom ka na maraming tubig. Alam nyo po ba na pag ang inyong pag-inom ng tubig ay kulang sa buong araw, ang memory humihina dahil 60 to 70% ng ating utak ay tubig din. Ang ating dugo ay ganun din. Mas maraming tubig kaysa dugo kung tutuusin nyo ang ating buong katawan. Kaya nangyayari, sinusuportahan din ito ang blood circulation. So, good for the heart. Number 3, pagkatapos yung uminom ng tubig, 1 baso o 2 baso kung gusto nyo, umupo ka muna o kaya tumayo. Mag-deep breathing exercise. Huminga sa inyong ilong ng dahan-dahan. Sige na, habang nakikinig kayo, sundin nyo. Ipikit ang inyong mata. Huminga ng malalim sa inyong ilong. Dahan-dahan ipasok ang hangin hanggang inyong makakayang mapuno. Tapos dahan-dahan ilabas sa bibig. Lagyan nyo lang ng pagitan ng mga ilang segundo. Sige, gawin nyo po. Ay, tamad-tamad naman. Di pag ginawa nyo, halimbawa, kano katagal nyo gagawin yan? Pwede na siguro 10 beses lang na inhale.
Exhale sa bibig. Gawin nyo po yan ng 30 o 10 times lang. Sige na, pwede na. Pero hold nyo hininga ng mga 1, 2, 3 bago nyo ilabas sa bibig yung hangin. Sa ganyang paraan, ma-increase na yung oxygenation sa inyong buong katawan na mapopromote ang tinatawag na relaxation. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit pag na-stress ang isang tao, palagi sinasabi, oh, inhale, exhale, inhale, exhale. Di ba narinig nyo na yan? Huwag nyo sabihin hindi. Yun ang reason to relax, kalmado. Babalik yung normal heartbeat nyo. Kung kayo ninenervyos, mabilis, babalik ngayon yung inyong heartbeat. Oh, di ba maganda? So, deep breathing exercise, ano nagagawa? In-increase ang oxygen sa inyong buong katawan. Support your heart and your lungs. Improve relaxation and reduces the stress sa buhay nyo. Nawawala lahat ng buwisit sa buhay nyo. Except kung katabi mo yung buwisit na yan ngayon. Ay, biro lang po. Biro lang. So, tandaan nyo, few steps lang o few deep breathing lang. 10 maximum, pwede na yon. Then, anong gagawin? Di nakahinga ka na, relax ka na, di ba? Eh, tumayo-tayo ka na kung nakaupo ka. At mag-unat-unat tayo. Stretching. O, tingnan nyo po yung nakikita nyo. O. Itaas lang yung dalawang kamay. Okay? Unatin nyo yung inyong mga leg. Ano? Tingnan mo, stretch your neck, stretch your arms, stretch your legs, stretch your back. Yan, nakikita nyo naman, no? Napakasimple naman yan. Kung hindi nyo abot, halimbawa, stretch your legs, di nyo abot yung paa nyo o legs nyo, okay lang yun, basta hanggang kaya nyo, huwag nyo pilit-pilitin, ha? Mamaya pinilit nyo, nabanat naman yung muscle nyo, nagkaroon ng muscle strain, ay nadagdagan ng problema natin, di ba? So, pag ginawa nyo yan, ma-improve yung mga stiffness ng mga joints nyo, stiffness ng balikat, stiffness ng kamay. Kung kamay naman na naninigas, di mag-close open ka habang nakalublog sa tubig na mainit. Yung kasing init lang ng hot spring. Huwag yung kumukulo, siyempre ha, lola, okay? So, okay na tayo sa number 4. O, di punta na tayo sa number 5. Take a short walk. Dok, umuulan ngayon, hindi ako pwede maglakad. Diyan ka lang sa loob ng bahay. Mag-walking ka, nasa isang lugar ka lang. O magmarcha ka. Okay, sa hagdanan, yung unang baitang ng hagdanan, up and down ka lang doon. Habang nakahawak ka sa handrails. Walk around the house or outside. Basta safe, ha? Kung nandun kayo sa mga village o sa may basketball court, mas maganda doon. Walking improves your circulation, your balance, and energy. Alam nyo naman yan nandito ko remind ko lang po kayo. Okay? Then number 6. Ano number 6? Magpabilad sa araw. Tama na yung 10 or 20 minutes habang ikaw nandyan sa morning sunshine. Ayoko ng afternoon. Morning sunshine. The best yung mga 6 o'clock hanggang mga 7:30, ganyan. Kano katagal? 10-20 minutes lang. O sige na, maski 10 minutes lang. Basta nakabilad ka, nakaupo ka sa silya, nakabilad ka, o nakatayo ka na, nag-uunat-unat, sabay nyo na, pwede rin. It regulates your body internal clock. Yung vitamin D, marami na gagawa yan. It boosts your energy. It regulates your time clock, yung mood. Kaya ang tulog nyo, minsan gumaganda pag nakabilad din kayo sa araw sa umaga. Makakapag-focus ka, magandang attention nyo. So, mind and body. Pati buto, syempre, tumitibay. Number 7. Ano ba? Kumain ka ng healthy breakfast. Ano pang silbi ng mga tinuturo ko? Tapos kakain ka ng tuyo. Tapos kakain ka ng mga tapa, langgonisa. Wala rin nangyari, di ba? So, make sure healthy naman ang kakainin natin. Okay naman ng egg, whole grains. Kung gusto magkanin, pwede naman po pero lagyan na ng prutas at gulay. May isda at manok, pwede naman pang almusal yan. Pwedeng oatmeal, mga oat bran, pwede po yan. At alamin nyo yung tamang pagkain base rin sa sakit nyo. Kung kayo may diabetes o wala, iba rin ang kakainin, di ba? Number 8, kailangan kung meron kayong maintenance na gamot, inumin nyo base sa prescription ng doktor o sa advice ng inyong doktor. Pag sinabing bago mag-almusal, di bago mag-almusal. Pag sinabing after, di after. Huwag kayong mas magaling pa sa doktor nyo. Kung may duda kayo, magtanong kayo sa doktor nyo sa tamang pag-inom ng inyong mga gamot. Okay? Do not skip, Hindi yung maganda pakiramdam ko ngayon, normal BP ko, normal sugar ko. Hindi na ako inom ng gamot. Hindi pwede.
unless in-advise ng inyong doktor. Kung sinabi ng doktor, check mo muna BP mo. Kung normal, huwag kang uminom. Yan ay base sa advice ng doktor nyo. Kaya pwede yon. Number 9, check your blood pressure and blood sugar regularly as advised by your doctor. Dapat meron kang sariling monitoring, pang BP o kaya yung glucometer. I-record nyo para pag-visit nyo sa doktor nyo, dalhin nyo po yung inyong nakuha ng mga resulta dahil malalaman niya yung bisa ng gamot, malalaman din niya kung kailangan bawasan o dagdagan ng inyong gamot. And lastly, number 10, keep your mind active. Kailangan, meron kang laging ginagawa. Magdasal ka, solve mo yung mga puzzle, kung ano-ano pwede yung paggamitan ng inyong utak. Meaningful conversation, wag puros chismis. Mental stimulation, mahalaga yan para maging active din kayo. Okay? Kailangan meaningful. So, reminder lang. Morning reminder. So, para bukas pagkagising nyo, gagawin nyo po itong mga tinuturo ko. Healthy morning routine can improve your strength, balance, energy, and independence, helping seniors stay healthier throughout the day. Woo! Ayos po ba mga lolo at lola? Sana nagustuhan nyo po yung aking paliwanag. At syempre mag-iHeart GSK kung nagustuhan nyo yung aking mga sinabi. At huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C, ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!